Wow, perfect! The most beautiful bride of the year! Nakangiting sambit ng baklang si Georgia. Natupad nga ang pangarap nito na siya ang mag-aayos kay Fatima sa araw na kanyang kasal. Samantalang si Fatima ay hindi alam kung ano ang mararamdaman sa mga sandaling yon. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin, ang araw na ikakasal siya, ang isang bagay na pinakamimitihin niya sa kanyang buhay. Bata pa lamang si Fatima, ay pinapangarap na niya ang makapagsuot ng traje de boda. Bagamat dumating na ang araw na to sa buhay niya, ngunit hindi naman makatotohanan. Kung hindi lang sana siya niloko ni Eric, siguro ngay masaya siya ngayon habang nakasuot ng bridal gown. Ma'am, ba't parang malungkot kayo? Nagtatakang tanong ni Georgia. Siguro nalungkot kayo ma'am. Dahil ilang sandali na lang at tuloy na po kayo mamamaalam sa inyong pagkadalaga, di ba po ba? Nakangiting wika ng bakla. Parang ganun na nga Georgia. Pagsisinungaling ni Fatima. Naku ma'am, okay lang po yan. Total naman po at makakasama niyo na po si Sir Hendrix habang buhay. Wika ni Georgia. Saglit na naudlot ang kanilang pag-uusap. Nang pumasok si Kay sa silid, nakapagbihis na to ng damit pang maid of honor. At naayusan na rin to. Wow Mare, ang ganda-ganda mo. Daig mo pang artista sa itsura mo ngayon na. Exaggerated na sambit ni Kay. Hay nako, huwag mo nga akong balahin Mars. At kahit hindi mo pa sabihin yan, ikaw pa rin talaga maid of honor ko. Nakangiting wika ni Fatima. Umugong ang malakas na tawanan sa loob ng kwarto. Sige po ma'am. At kailangan na po nating umalis dahil naghihintay na po sa inyo si Sir Hendrix sa simbahan. Ready na rin ang bridal car sa baba ma'am, kaya tayo na po. Wika ulit ang bakla habang inalayan nito si Fatima palabas ng ancestral house. Sumunod naman si Kay sa likuran ni Fatima habang hawak-hawak nito ang bouquet ng bride. At nang makalabas na siya sa malaking pintuan ng bahay ni Doña Rosita, ay agad na pinagtitingin na siya ng mga kamag-anak na Hendrix. Naroon sa mga mata nila ang labis na paghanga sa kanyang kagandahan. Isa na rito ang mismong lola ni Hendrix. Iha, you look so beautiful. Bagay na bagay sa yung bridal gown mo. Buong pagmanghang sabi ni Doña Rosita. Salamat po lola. Nahihiyang tugon ni Fatima. Siyempre naman po Doña Rosita, si Sir Hendrix yatang pumili ng disenyo nito. Sabad ng bakla. Habang pinapagpag nito ang laylayan ng gown ni Fatima, hinintay muna ng lahat na makasakay ang bride bago sila isa-isang sumakay sa kani-kanilang sasakyan. At habang sakay si Fatima ng bridal car, ay hindi niya maiwasang mag-isip kung ano kaya mangyayari pagkatapos ng kanilang kunwaring kasal ni Hendrix. Pagkaraan ng ilang minuto, ay nakarating na sila sa Minor Basilica Parish Church. Nang huminto na ang sasakyan sa tapat ng simbahan, ay biglang kinabahan si Fatima. Hindi nga niya alam kung bakit to ang kanyang nararamdaman, kayong hindi man totoo ang gagawing kasalan. Agad naman siyang inalalayan ni Kay sa pagbaba ng sasakyan, napunta sa pintuan ng simbahan. Ang mga bisita ay nauna na sa loob, pati na rin sina Doña Rosita at ang mga kamag-anak nito. Nang tumugtog na ang organ, ay agad na bumukas ang malaking pintuan ng simbahan at nagsimula ng humakbang si Fatima papunta sa kinaroroonan ni Hendrix. Medyo naging emosyonal nga siya dahil naalala niyang kanyang mga magulang. Kung sana'y totoo nga lang kasal, ay talagang dadalo ang kanyang pamilya at ang tatay niya mismo ang maghahatid sa kanya sa loob. Alam ni Fatima na ang lahat ay nakatingin sa kanya. Ang iba'y nakangiti at ang iba naman ay nagtataka kung bakit wala ang kanyang pamilya. Mas lalong lumakas ang kabog sa dibdib niya nang malapit na siya sa kinaroroonan ni Hendrix at ng lola nito. Walang kakurap-kurap na tinignan siya ni Hendrix at parang matutunaw siya sa mga titig nito. Kaya siya na ang nag-iwas ng tingin dahil hindi niya kayang labanan ang nakakapasong tingin ng binata sa kanya. Hindi matiyak ni Fatima kung anong iniisip ni Hendrix sa mga sandaling yon. Basta't ang alam niya, nakatingin to sa kanya. Hindi rin naman maiwasan ni Fatima na humanga sa kagwapuhan ng lalaki na naghihintay sa kanya. Saglit na ipinikit niya ang kanyang mga mata
At pilit na iniisip na si Eric ang lalaki naghihintay sa kanya upang kahit papaano'y sumaya siya. Ngunit kahit anong pilit niya ay hindi talaga kayang marehistro sa utak niya ang mukha ni Eric. At nang muli niyang idilat ang kanyang mga mata, ay nakita niyang nakangiti si Hendrik sa kanya. At dahil dito, mas lalong kumakabog ang puso niya. At sa hindi maisip na kadahilanan, ay nakaramdam siya ng kaligayahan. Hinawakan ni Doña Rosita ang kamay niya at niyakap siya nito. Yumakap din si Fatima sa matanda dahil alam niya na buong puso siyang tinatanggap nito. Pagkatapos ay inilahad ni Hendrix ang kamay niya at tinanggap naman niya to habang patuloy sila sa paglalakad papunta sa paring magkakasal sa kanila. "You look so pretty, Fatima." Mahinang wika ni Hendrix. "Thank you," tugon ni Fatima. Maya-maya nagsimula ng seremonya, ngunit hindi nakapag-focus si Fatima dahil sa tensyon na kanyang nararamdaman. Hindi siya mapakali, lalo na't mahigpit na hinahawakan ni Hendrix ang kamay niya. At nang dumating na sa punto magpapalitan na sila ng mga pangako, ay mas lalong kinabahan si Fatima. Hiling na lamang niya na sana'y matapos na kaagad ang seremonya dahil hindi na siya halos makahinga dahil sa mabilis sa pagkabog ng dibdib niya. At na magsalita na ang pare, "You may now kiss the bride." Tumitig sa kanya si Hendrix habang hinawi nito ang belo niya. At nangahalikan siya nito, parang nakalutang si Fatima sa alapaap. Ngunit kailangan niyang labanan ang kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman. Dahil bahagi lang to ng kanilang kasunduan. Matapos ang kanilang halikan, ay umugong ang malakas na palakpakan. Isa-isang lumapit ang mga kamag-anak na Hendrix at bumati sa kanila. Lumapit din ang mga kasamahan ni Fatima sa trabaho para i-congratulate sila. Ayaw sana ni Fatima na imbitahin ang mga kasamahan niya, ngunit mapilit si Hendrix na anyayahan ang mga to para magbukaraw na kapanipaniwala. "Bro, congratulations!" Bati ni Leandro Alcantara. Binati din nito si Fatima at ngumiti na makahulugan. "Ikaw nang bahala sa kaibigan ko, Fatima, ha?" Bilin pa nito kasama ni Leandro ang kanyang girlfriend na si Bea at bumati din to sa bagong kasal. Pagkatapos ng pictorials ay tumuloy na ang lahat sa wedding reception doon sa central house ng lola ni Hendrix. Samantalang sina Fatima at Hendrix ay nakasakay sa bridal car. Hawak-hawak pa rin ng lalaki ang mga kamay ni Fatima na animoy totoo talaga niya tong asawa. At kahit noong dumating na sila sa reception, ay hindi pa rin mabitaw-bitawan ni Hendrix ang mga kamay ni Fatima. Sa kabilang dako naman, ay kitang-kita sa mga mata ni Doña Rosita ang labis na kaligayahan dahil sa wakas ay lumagay na rin sa tahimik ang kanyang apo. Nasa kasagsagan ng kasiyahan ng lahat nang dumating bigla ang mami ni Hendrix at sarkastikong nakangiti kay Fatima. Una itong lumapit kay Hendrix at saka bumulong. "You know how stupid you are?" Pagkatapos ay bumaling to kay Fatima at kunwari nakikipagbeso-beso saka bumulong. "Kung sa tingin mo matatanggap kita gayong naikasal ka na sa anak ko, nagkakamali kang babae ka." Pagkatapos sasabihin niyo ni Madam Romina, ay tumalikod ito at umakyat sa ikalawang palapag. Pagkaraan ng ilang oras ay sa wakas, natapos na rin ang kasiyahan. Unti-unti nang nagsipag-uwian ng mga tao at ang tanging naiwan na lamang ay si Kay. Ayaw kasi ni Fatima na bumalik kaagad ng Maynila ang kanyang kaibigan dahil nais pa niya may makasama siya sa pamamahay ni Doña Rosita. "Mars, good luck!" Nakangiting sabi ni Kay na makatsyempo ito. Nakikipag-usap pa kasi si Hendrix sa lolo niya, kaya nakahanap ng pagkakataon si Kay para kulitin na naman ang kaibigan niya. "Uy Mars, tigilan mo ako ha? Alam ko kung anong iniisip mo." Sagot ni Fatima. Paano kung hindi makapagpigil yan si Hendrix? Siyempre lalaki din naman yan, no? Hindi naman yan santo." Mahinang sambit ni Kay. "Tumigil ka, Kay. Hindi kami magsisiping, ano ka ba?" Medyo naiirita ng tugon ni Fatima. Magsasalita pa sana si Kay, ngunit nakikita niya papalapit na si Hendrix at ang lola nito.
kaya tumahimik na lamang si Fatima. At dahil inihatid pa ni Hendrik sa kwarto si Doña Rosita, kaya naunang umakyat si Fatima at sinabi niya kay Kay na mauna na muna siya sa kwarto sa taas at na makapagpalit na siya ng damit. Hindi mo pa hintayin ng iyong si Hendrix? Nanunokso na namang wika ni Kay. Gaga ka talaga, Mars. Basta mauna na ako, ikaw matulog ka na rin. Tugon ni Fatima at umakyat nato ng hagdan. Nang makarating si Fatima sa loob ng kwarto, ay agad na nagpalit siya ng damit dahil masyado na siyang naiinitan sa suot niyang gown. Mayat may bumukas ang pinto at pumasok sa Hendrix. Bigla na namang kumabog ang puso niya, ngunit ayaw niya magpahalata na apektado siya sa presensya ng lalaki. Okay ka lang ba, Fatima? Tanong sa kanya ni Hendrix. Ba't parang kinakabahan ka? Wika ulit nito. Ha? Wala. Utal-utal na tugon ni Fatima. Bakit? Nahuhulog na bang loob mo sa akin? Ha? Masuyong sabi ni Hendrix habang inilalapit nito ang labi sa leeg niya. Hendrix, please. Ngumiti na makahulugan si Hendrix at pagkatapos humagalpak ng tawa. Don't worry, Fatima. Hindi naman kita tototohanin. Trabaho lang ang lahat kaya chill, okay? Wika ni Hendrix habang patuloy pa rin sa pagtawa. Hindi alam ni Fatima kung bakit bigla siya nakaramdam ng lungkot sa sinabi ni Hendrix. Siguro nga'y nag-o-overthink lang siya at binigyan ng maling kahulugan ang mga titig at halik ni Hendrix sa kanya. Hendrix, di ba pwedeng sa kabilang kwarto ka na lang matutulog? Nag-aatubiling tanong ni Fatima. Hindi kasi talaga siya komportable na makakasama niya sa loob ng kwarto ang lalaki. At kahit pa sinabi nitong trabaho lang ang lahat, ngunit hindi pa rin siya mapapalagay kapag kasama niya si Hendrix sa loob. Wala ka bang tiwala sa akin, Fatima? Nagsimula na namang tumigas ang tono ng boses na Hendrix. Hindi naman sa ganun, kaya lang, utal-utal na wika ni Fatima. Basta, dito ako matutulog, diyan ka sa kama, at dito ako sa sofa bed. Mariing sabi ng binata. Hindi pwedeng sa ibang kwarto ako matutulog. Baka may makakita pa't magtaka kung bakit ibang silid ako humiga ngayong unang gabi ngayon na kasal natin. Dagdag na katwiran ni Hendrix. Wala nang nagawa pa si Fatima at sumunod na lamang siya sa kagustuhan ng lalaki. Tumayo siya at tinungo ang banyo upang makapaghilamos. Habang nasa loob siya ng banyo, ay saglit ni Fatima munang tinitigan ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Maganda nga ang makeover na ginawa ni Georgia sa kanya at halatang sanay na sanay ang bakla sa ganoong klaseng okasyon. Pagkaraan ng ilang minutong pagtitig niya sa kanyang muka, ay naghilamos na agad siya. Nakakasama raw kasi sa balat kapag hindi tinatanggal ang makeup bago matulog. Matapos niyang sabunin na maigi ang kanyang pisngi, binanlawan niya to na mabuti at pinatuyo ng face towel saka nag-toothbrush. Pagkatapos, ay lumabas na kaagad siya ng banyo. Dumako ang paningin ni Fatima sa sofa bed kung saan nakahiga si Hendrix. Hindi niya matiyak kung natutulog na to dahil tinatakpan na naman ng lalaki ang kanyang mukha. Talagang tinutuon nito ang sinabi sa loob ng kwarto talaga matutulog. Napailing na lamang si Fatima dahil wala naman siya magagawa pa. Sana nga lang ay makatulog din siya at kung hindi sigurado mapupuyat siya at sasakit talaga ang ulo niya. Humiga siya sa kama at sinubukang ipikit ang kanyang mga mata. Ngunit patuloy na bumabalik sa isipan niya ang naganap na kasalan kanina. Kahit gusto niyang isang tabi muna yon, ngunit patuloy namang nagsusumiksik sa kanyang utak. Palipat-lipat na lang siya sa pwesto sa higaan. Naroong tumagilid sa kanan, tapos sa kaliwa naman. Naroong tumihaya siya, tapos tumagilid na naman. Naiinis na talaga siya dahil gusto na niyang matulog pero ayaw talaga siyang dalawin ng antok. Bumangon siya at tiningnan ulit si Hendrix. Buti naman at maganda ang tulog ng mokong na to. Usal ni Fatima sa kanyang sarili hanggang sa dumako ang kanyang mga mata sa bridal gown na isinuot niya kanina. Inilagay lang kasi niya to sa hanger malapit sa closet kaya malaya nang nakikita ang kabuuan ng disenyo. Gawa ito sa stretch silk satin
na pinamulitaan ng mga mamahaling beads at laces. V-neck at off-shoulder long tail gown ang style nito at hapit na hapit sa kanyang katawan. Biglang nakakaramdam ng lungkot si Fatima habang pinagmamasdan ang trahe de boda. Nakasuot nga siya ng wedding gown. Hindi naman totoong ikinasal siya dahil kunwari lang naman ang lahat. Siguro nga'y hindi na talaga matutupad ang pangarap niyang maikasal ng totohanan sa lalaking mahal niya at nagmamahal din sa kanya. Muli na namang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata. "Pati ka pa natutulog dyan?" tanong ni Hendrix na ikinabigla naman ni Fatima. Akala ng dalaga tulog na si Hendrix. Yun pala'y palihim lang na nagmamasid sa kanya. "Pwede ba wag mo na akong pakaalaman? Matulog ka na lang dyan." Mabigat na tugon ni Fatima, saka humiga muli sa kama. Tiningnan lang siya ni Hendrix pagkatapos ay umiling-iling to. "Isipin mo na lang na hindi ako nag-e-exist sa mundo, Fatima, para hindi ka maging uneasy." Pahabol niya sabi ni Hendrix. "Hindi din naman kasi ako sanay na may kasama sa loob ng kwarto. Kahit nga sa apartment, magkaiba kami ng kwarto ni Kay eh." Sagot ni Fatima. "O sige na nga, at lalabas na lang muna ako. Sa kanilang ako papasok dito kapag nakatulog ka na. Pasensya na, at walang sekretong silid dito sa bahay ng lola." Mahinahong wika ni Hendrix. Sa isip ni Fatima, abay, himala yata na hindi nagsusungat ang lalaking to sa kanya. Siguro nga'y naaawa na rin sa kanya ang mokong na to. Salamat naman kung ganon. Sabi niya sa kanyang sarili. Lumabas ng kwarto si Hendrix at naiwan siya mag-isa sa loob. Sana nga'y makatulog na siya bago pa to makabalik. Samantalang si Hendrix naman ay kumuha ng wine sa fridge at dinala niya sa labas. Naisipan niyang doon muna umupo malapit sa pool. Hindi rin siya makatulog sa loob ng kwarto kasi naman hindi siya sanay na doon mahiga sa sofa bed. Masikip para sa kanya ang sofa at hindi siya halos makagalaw. Isa pa, kahit anong pilit niyang ipikit ang kanyang mga mata, hindi talaga siya makatulog. Magkahalong emosyon ang kanyang nararamdaman. Inaamin niya masaya siya dahil nakita niya kung gaano din kasaya ang lola niya kanina sa simbahan. Ngunit sa kabilang banda naman ay nagigilty siya dahil para na rin niloko niyang kanyang lola. Wala kasi tong kaalam-alam na peke ang kasalan nilang dalawa ni Fatima. Maayos niyang naplano ang lahat sa tulong na rin ng kanyang matalik na kaibigan na si Leandro. Kaya sa paningin ng mga tao at ng kanyang lola, totoo talaga ang naganap na kasal kanina. Nagbuntong hininga si Hendrix habang tumungga ng alak sa baso. Kung hindi lang sana siya iniwan ni Jewel, siguro nga hindi ito mangyayari. Hindi sana umabot sa punto magbabayad pa siya na babaeng magpapanggap na maging bride niya. Ngayon ay nakaramdam siya ng awa kay Fatima. Alam niya kung paano nito ginawa ang kanilang kasunduan kahit na naghihirap to. At kahit pa nga pinagsalitaan niya masama na kanyang ina, ay patuloy pa rin itong nanindigan sa kanilang kasunduan. Nababasa niyang kalungkutan sa mga mata ni Fatima habang naglalakad sa pasilyo ng simbahan. Muli na naman siyang tumungga ng alak at inubos ang 2 bote ng beer. Tumingin siya sa kanyang orasan at mag-iisang oras na pala siyang nakaupo doon. Tahimik na ang buong paligid, ngunit ang ibang mga kasambahay abala pa rin sa pagliligpit ng mga gamit at paglilinis ng bahay. Tumayo siya at pumasok na sa loob. Sir, di pa po pala kayo natutulog?" Tanong ni Aling Sepa na nooy kasalukuyang naglilinis ng mga kubyertos. "Lumabas lang po ako saglit, nanay, dahil nauuhaw po ako. Pero aakyat na rin po ako ngayon." Sagot naman ni Hendrix. Tumango lang ang matanda habang nakangiti ito sa kanya. Alam niyang nanunukso to dahil sa unang gabi ng kanyang kasal. Para na rin pangalawa niyang ina si Aling Sepa, kaya nga Nana ang tawag niya rito. Maliit pa lamang siya, ay naninilbihan na to sa kanyang lola. Kaya nga natutuwa to noong malaman nitong ikakasal na siya kay Fatima. At kung darating ang panahong malaman ng lahat ang katotohanan, natitiyak niya malulungkot ang mga kasambahay nila, lalong-lalo na talaga ang kanyang lola. Panay nga ang tanong nito kung bakit hindi raw makakadalo ang mga kamag-anak ni Fatima sa kanilang kasal. Buti na lang
at nagawa niya to ng paraan at napaniwala ng kanyang lola sa kanyang mga alibay. Nang makapasok na si Hendrik sa kwarto, ay maingat niyang isinara ang pinto. Tiningnan niya sa kama si Fatima at tiyak niyang natutulog na to. Humakbang siya papalapit dito at umupo sa gilid ng kama at kinumutan ang dalaga. Saglit na tinitigan niya si Fatima at hinawing ilang mga hibla ng buhok na tumatakip sa mukha nito. Ngunit napatigil siya na biglang gumalaw si Fatima. Nagmamadali siyang tumayo at lumipat sa sofa bed. Habang nakahiga si Hendrix, ay nagtatalo ang dalawang bahagi ng kanyang utak. Sabi ng isa, paano kaya kung totohanin na lamang nila ang lahat? Ngunit sabi naman ng isa, hindi maaari dahil may kasunduan sila na dapat walang anumang namagitan sa kanilang dalawa ni Fatima. Samantalang ang kanyang puso'y iba ang nais, kaya nga naitanong niya rito kung may pagtingin na ba siya kay Fatima. Ngunit kung sakaling meron na nga, magugustuhan din kaya siya ng dalaga? Kayong mahal pa rin ito ang dati nitong nobyo? Maya't may narinig ni Hendrik na may sinabi si Fatima. Sa tingin niya'y nananaginip to. Eric, bakit mo ako niloko? Mahal na mahal naman kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Paulit-ulit na sambit ni Fatima habang ang mga mata ay nakapikit. Pagkatapos ay bigla itong humagulhol. Gago ka, Eric. Walang hiya ka. Agad na bumangon si Hendrix at nilapitan si Fatima. Ginising niya to, ngunit parang naalimpungatan ang dalaga at pinaghahampas-hampas nito ang kanyang balikat. Walang hiya ka, Eric. Patuloy sa pag-iyak ang dalaga, kaya hindi nakatiis si Hendrix at niyakap ito. Shh, it's okay, Fatima. Nananaginip ka lang. Stop crying now. Wika ni Hendrix habang patuloy ito sa paghahagod sa kanyang likod. Maya't may tumigil na rin sa pag-iyak si Fatima at kumalas to mula sa pagkakayakap kay Hendrix. Okay na ako, Hendrix. Please, bumalik ka na sa sofa. Pakiusap ng dalaga. Agad namang tumalima si Hendrix, ngunit pinainom niya muna ng tubig si Fatima, saka siya muling humiga sa sofa bed. Sa isip niya, mahal pa rin talaga ng dalaga si Eric dahil hindi pa rin niya to makakalimutan at nasasaktan pa rin to sa nangyari sa kanila ng kanyang dating nobyo. Mahal pa rin ni Fatima si Eric, kaya hindi siya maaaring magkagusto sa dalaga at baka masaktan na naman ulit siya. Ang kasunduan ay mananatiling kasunduan at walang dapat na mamagitan anuman. Ayaw niyang mahulog ang kanyang loob kay Fatima dahil 6 na buwan na lamang naman sila magkakasama at pagkatapos noon, maghihiwalay na rin sila ng landas. At dito na po nagtatapos ang 12 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.